tayo, Hebrews 12:2. Shall we all stand? Bakit tayo ay magka-come up or bakit tayo na lundo doon sa tema natin na not I, not you, not anybody, but Jesus this 2024. Kunin muna natin yung pinaka-foundation ng ating pong tema na kung saan makikita natin sa book of Hebrews chapter 12, verse number 2. Hebrews chapter 12, verse number 2, na ito ang ating pong tema or verse. Nakita nyo na po ba? Na ito ay nararapat nating bigyan ng pansin. Verse number 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Pag binasa mo po iyan sa Tagalog, ay ganito ang kaniyang bigkas. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So dito po natin kukunin ang ating pong lesson, looking unto Jesus. Why not tumingin sa tao? Bakit hindi ka tumingin sa sarili mo? Bakit kaya hindi ka tumingin sa tao? O bakit kaya hindi ka tumingin sa marami o sa bawat isa? But ang sabi ng Bible is, looking unto Jesus. Lord, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat, Ama, na ito po yung ituro sa amin sa umagang ito. Why we should look unto you. Hindi sa aming sarili, hindi sa kung kanino. Bigyan niyo po kami ng kakayahan upang, O Diyos, ay aming lalong yakapin ang aming pong tema for this year 2024. Blessed everyone. Ito po ang aming O Diyos dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you. Pwede na pong maupo. So, una, to focus on Jesus so that we can become more like Him. Minsan, pagtingin ka ng tingin sa sarili, sawa ka ng tumingin sa sarili. Tumingin ka naman kay Kristo. Hello, hello. Amen. Amen. Alam niyo, the more we focus on Jesus, the more we become like Him. Diba, sabi ng isang bata, paglaki ko, gusto ko, kagaya ko ng tatay ko. Pero mas maganda siguro, gusto kong maging kamukha ni Kristo. Amen, amen. Amen. Kailangan medyo manawa, masuya ka naman sa sarili natin. Amen. Ay, ano ba kayo? Woo! 55 na po ito kung hindi pa ako aalis sa pagkatuon ko sa sarili ko, baka anong mangyari sa akin. Amen. Amen. Sipin mo,
Kailangan meron tayo, to focus on Jesus so that we can become more like Him. Yung bubang isentro natin kay Kristo, ang ating buhay, ang ating pananaw, alam nyo, yun po yung magdadala sa atin na magiging blurred yung tingin natin sa ating sarili. Yung bagang hindi mo na makita yung sarili mo, ang iyong lagi nang nakakita ay si Jesus. Amen. Amen. Gusto ko pong, pero nakakalungkot man sabihin, malaki po ang dulot ng kapag ang tao ay ang sarili na lang ang lagi niyang tinitignan. Darating ka sa puntong depression. Darating ka sa puntong anxiety. Minsan, yung talagang nakakalungkot, nakukuha ng tao na tapusin ang buhay. But when a person i-focus yung buhay kay Christ, hindi mo kakantiin ito. Hindi mo siya mararamdaman na bigat kasi si Kristo ang iyong magiging kahawig. Stop focusing on yourself. Amen? While naman, pag nakafocus ka sa sarili, blurred si Jesus. Amen? Ano yung ibig sabihin ng blurred? Ito po'y nakukuha o nagiging unclear. Yung hindi maliwanag. Kamukha halimbawa tayo mga nagsasalamin. Pag ang salamin mo ay hindi mo nakagrado o kapag inalis mo yung salamin mo, pag alimbawa, pag ako, ito po, binasa ko ito, blurred na yung mga letra. Pero pag tumingin ako sa asawa ko, ay hindi, kahit walang salamin. Ngayon, pag sinuot ko yung salamin ko, maliwanag ang maliit na letra. Alam nyo, focusing, not on ourselves, not on yourself, ay napakalaking kagaanan sa buhay ng tao para mabuhay siya ng maayos. By the way, pag sinabi pong self, pag sinabing myself, pag sinabing yung ako, ay wag niyo pong kakalimutan, kailangan tanungin mo ngayon, sino ako? Ayan. Amen. Sino ka? Ang tao po ay pwede nating tingnan na ito ay may tatlong parte. May katawan, may kaluluwa, at mayroong espiritu. Yung kaluluwa po, mga kapatid, ang bumubuo doon ay yung pagkatao, yung mind and yung heart. Mind and heart. Ano ba yung isip? Ano ba yung laman ng isip? Ano ba yung laman ng puso? Sa totoo lang, pag yan ay tinignan mo sa Genesis, ano ang isip na nakita, ano ang nakita ng Diyos sa tao, ay Genesis 6 verse number 5. Genesis chapter 6 verse 5. At nakita ng Panginoon na ang mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Ano po ba yung nakita ng Diyos sa panahon ni Adan, sa panahon, ang sabi ng Bible, nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao. Ibig sabihin, if I will look to myself, if you will look to yourself, and if I will look to you, ano kaya makikita ko? Makikita ko rin ba ito na nakita ng Diyos? Sino ako? Sino ka? When God saw, sa English ay sabi ng Bible,
And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Ano po yung nakita na lubhang, lubhang napakatindi ng kasamaan ng tao? Ano po? And that every imagination, bawat, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. This is you, and this is my mind, and this is your heart. Kahit po pagbalik-baliktarin mo ang tao po ay sadyang may isip na tuloy-tuloy ang kaniyang pag-isip sa kasamaan. Ang puso niya ay tanging kasamaan ang kaniyang ginagawa. Pag hindi po natin ito nakita, yan ang magdadala sa atin ng malaking kapahamakan sa ating buhay. Tingnan niyo po ang sinabi sa Jeremiah 17:9. 17:9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? Lahat tayo may puso. Lahat tayo may isip. At kapag ang puso at isip na yan ay hindi na ituon sa Panginoong Jesucristo, mananatili po iyang masama, mananatili po iyang loko-loko, mananatili po iyang mandaraya. If I will not leave myself, if I will not forsake myself, at hindi ko yan iiwan at haharap ako kay Kristo Jesus, Lord, itutuon ko ang buhay ko, sino ka, sino siya, anong kayang ginagawa, anong kayang niyang gawin sa akin, hanggat ako'y hindi aalis sa aking sarili, hindi ako magkakaroon ng direction sa buhay. Ikaw yan, ako to. Hello? Yan din ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 2. Na kung saan ang panahon na nakalipas, ye walk according to the course of this word. This mind and this heart ay ito'y laman, ito'y impluensyado ng mundong ito. Ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng angin, ang Espiritu na gumagawa, na ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ikaw at ako'y walang direction. If this 2024 ay pananatiliin ko na ang aking sarili tuon at nakatuon lamang sa aking sarili, anong 2024 na maganda ang mangyayari? Ano yung I? Ano yung sariling ako? Alam niyo po ba, yan din yung problema na naging dahilan bakit si Lucifer ay naging isang Satanas. Actually, si Satanas ay hindi po yan kinreate as Satan. Satan was or is a creature too. Siya din ay nilalang, anghel. Ang pangalan niya ay Lucifer. Jeremiah chapter 14, ito ang bagay na iyo at aking makikita. Verse 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Amen? Paano ikaw ay nahulog mula sa langit? O ikaw, Lucifer, anak ng umaga. How art thou cut down to the ground, which did weaken the nation? Siya po ang nagpasama sa mundong ito.
when he was cast from heaven, and he was what? Dinisib niya ang mundong ito. Una si Eva at Adan. Ano po ang kaniyang ugali? Verse 13, sapagkat iyong sinabi sa iyong puso. Ayan. Ano daw ang sinabi ni Lucifer sa kanyang puso? Verse 13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mountain of the congregation in the side of the north. Tingnan niyo po yung mga ay. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Pansinin niyo yung mga salitang I will, I will, I will, I will, I will. 5. Hello, nandiyan ba kayo? Amen. Ha? Atin pong aminin na ang ating ikinababagsak at ikinaayawan ng Diyos sa isang tao ay ang mabuhay sa sarili. Let us focus on Jesus so that ourselves ay hindi na siya ang maitaas pa, kundi siya ang maibaba. Yan din po ang ating dapat makita sa buhay ni Apostle Paul, na siya din ay ang isang tao na maging ang Panginoon, ang maging ang iglesia ng Panginoon, ang mga tao ng Diyos ay kaniyang pinahirapan. In the book of Acts chapter 8, verse 1. Acts chapter 8, verse number 1. And Saul, that's the word Saul, was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostle. May pangalan. Anong pangalan? Saul. Itong Saul na ito, siya po yung nagbigay authority, kapamahalaan para patayin sino? Si Stephen. Nasa verse 1 ka ng chapter 8, chapter 7, last verse ng chapter 7. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. So mayroong isang lalaki na ang kaniyang pagkatao ay, ako, sarili ko do, mali kayo, papatayin ko kayo. Yan ang kanyang ginagawa. Kaya sa chapter 9, kinatagpo siya ng Panginoon. Chapter 9, verse number 1, ay mayroong nakipag-usap sa taong ito. Chapter 9, verse 1, and Saul, ayan, di ba? Yet breathing out threatenings and slaughtering against the disciple of the Lord went unto the high. Ano pong sama ng taong ito? Gaano kasama ang taong ito? Masama siya. Hahanapin niya yung tao, hahanapin niya yung Kristiyano, hahanapin niya yung mga tumatawag sa pangalan ni Kristo Jesus. Pag nahanap niya, ibibilanggo niya. Pag nahanap niya, parurusahan niya. At ang pinaka hindi maganda, papatayin niya. Hindi ba siya masama? Hello? Sa tingin niya, yun ay tama. Sa tingin niya, yun ay ang kaniyang paniniwala. But it is wrong. But it is not good in the sight of God. Ito, verse 2. And desire of him letters to Damascus, to synagogue, that if he found any of this way, mayroon siyang letter, may authority siya, upang sa
mga sinagoga sa Damasco, sino man ang kanyang masumpungan, ay babae man yan, lalaki man yan, ay dadalhin niya, ibibilanggo niya sa Jerusalem. 3. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shine round about him a light from heaven. So habang nakasakay siya sa kanyang kabayo, may liwanag na biglang lumiwanag sa kanyang harapan. At ang sabi ng Bible, verse 4, sa pagkakasakay niya sa kabayo, nahulog. At nakarinig siya ng boses, sinasabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ko inuusig? Why persecutest thou me? Sumagot itong lalaking ito at sinabi niya, sino ka, Panginoon? Abay, nagpakilala po. Hindi niya kasi kilala dati. Hey, hello. Amen. Ganyan naman din tayo dati. Kaya tayo nabubuhay sa hindi tama, kaya tayo nabubuhay sa hindi tama, ayon sa hindi naman talaga natin kilala ang Panginoon. Ngayon, sino ka, Panginoon? Nagsabi ang Panginoon, and the Lord said, I am Jesus. He said, ako si Jesus, na iyong inuusig. Mahirap sumipa sa matulis na bagay. If yung tao ay hindi nakatuon kay Jesus, napakaraming mga sablay ang ating pwedeng ipamuhay. Hindi lang sablay, kundi mali. Ngunit ang taong ito, mula nang siya'y kausapin ng Diyos, itinuon niya ang kanyang buhay kay Kristo. Ito ang sabi niya ngayon. Philippians 3, verse number 3. For we are the circumcision, sabi niya, we worship God in Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Tingnan niyo po. Though I might also have confidence in the flesh, tingnan niyo po yung mga ay niya, bagamat ako ay mayroong pagyayabang sa laman, kung sino man na nag-iisip na mayroon siya na pagtitiwala sa kanyang sarili, sabi niya, I more. Get niyo po? Get niyo? Get niyo? Get niyo? Sabi niya, kung mayroong pagmamayabang ang sino man, ay mas marami ako. Sabi niya, sino nga ba siya? Siya si Saulo. Siya yung kinatagpo ng Diyos. Siya yung nagbibilanggo. Siya yung pumapatay. Siya yung akala mo ay ang tama. Verse 5. Tinuli sa ikawalong araw sa tribo ng Israel, o sa bayan ng Israel, tribo ni Benjamin, isang Hebreo na mga Hebreo. As touching the law, sabi niya, Pariseo ako. Kung religyoso ako, sabi niya. 7. Verse 7. But what things were gained to me? Datapwat anong bagay na kapakinabagan sa akin, ito'y aking binilang kawalan para kay Kristo. Nag-change na po yung buhay. Dati ako, eto ang gusto ko, eto yung gusto ko. But when he recognized Christ, ang sabi niya, yung pakinabang sa akin, binilang ko kalugihan para kay Kristo. Look at this. Pababa ng pababa yung kanyang buhay. Verse 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss
for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Pababa na po ang kanyang life. At ang kanyang naitataas ngayon, hindi na yung sarili, but Jesus Christ. Is it? Amen. Verse 9. And be found in Him. At ako'y masumpungan kayo, not having mine own righteousness. Diba? Kapag ako't kayo'y nakatuon sa sarili lang. Ang nakikita natin yung mga gawa natin, makikita natin yung katwiran natin. But ang sabi niya, and He found Him not, having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Look at this. 10. That I may know Him. Amen? Amen? Yung kanyang sarili, hindi na yung nakatuon sa kanya. Yung sarili nakatuon na sa isang persona na higit at nararapat siyang maging persona din ng ating buhay. Sino? That I may know Him, Jesus Christ, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Kaya nga, ang taong ito ay meron din siyang salita, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. What I want to express is, pag nakatuon tayo lagi sa sarili na lang. Paikot-ikot tayo dyan hanggang sa magkaroon ka ng actually, lahat ng Kristiyano na mayroong tema, mayroong sinisimpan na hindi gusto sa simbahan, lahat ng yan nakatuon sa sarili. Hello? Listen. Not only to focus on Jesus, but also to learn from Jesus how to run our race well. Ito po'y gusto kong sabihin sa inyo. Mayroong takbuhin inilagay sa atin. 2024 is a whole year, mayroon niyang 365 days. Hello, nandiyan ba kayo? Yung 365 days ngayon ay pang-7 araw ito. So kung 365, I have more 358 days. Mayroon pa akong 358 days. 358 days, kung nakatuon ako sa sarili ko, sa iyo, anong matututunan ko? But I need to focus, but I need to learn from Jesus how to run my race, how to run your race, and how to run our race. This 2024, meron ka pang 358 days. My question is this: na-distinguish mo ba yung sarili mo ang siyang nangunguna? Nadidistinguish mo ba yung ang Panginoon ang pinapaintulot mo siyang manguna, mag-direct? How, paano ang buhay natin? Nadidistinguish mo ba? Hello? Amen? So kung meron akong 358 days pa,
ay ako'y nararapat matuto at kailangan kong ituon ang buhay ko. I need to learn from Jesus how to run my race well. Minsan na akong nanghina. Minsan ka na rin nag-backslide. Minsan ka na rin nagtampo. Minsan ka na rin ng lamig sa iyong ginagawa sa Panginoon. Minsan ka na rin tumalikod. Minsan ka na rin nagdala ng sakit na loob. Minsan, 2 taon pa nga 3 taon pa nga, hindi mo naalis-alis sa sarili mo. But this time, 2024, I don't want to, na mangyari sa akin. I need to focus my life to Christ so that I can learn how to run my race well. Pagod akong nabubuhay sa sarili ko. Ganon din sa loob ng pamilya. Pag sa loob ng pamilya, sarili, kapatid, lagi na lang napakabigat, laging may sentimento, laging hindi nagkakaunawan ang bawat magpamilya. Bakit? Sarili. So I need to move. I need to learn. Pangatlo. So why we need to focus? Why we need to look at Christ? Not only to become more like Jesus, but also to learn from Jesus paano tayo mabuhay, palakarin ang ating buhay na maayos. Then, to recognize what made Jesus so unique. Ito, gusto kong makita dati nito Sa basketball, nung panahon ni Michael Jordan, unique na yung galaw niya, di ba? Yung dunk na, yung icon na, kung hindi po kayo na follower ng mga basketballista, may icon po yon na ang mga sapatos po na nilalabas ng Nike, Jordan Nike, ay minsan po ay nasa sa 35,000 ang halaga ng sapatos. Sapatos lang yan, Mayroon po si James, yung akin, lumang James yon, bigay lang. Yung suot ko, lumang James, King James, yung may corona siya. Original yon, pero bigay lang. Mayroong Stephen Curry, mayroong Durant. Yung Durant ko, di ko na nga nakita na-misplace. Mayroong binigay din, yung pamangkin ko kasi, ka-size ko. Lahat ng napapadala sa akin. Prayer ko nga, bago na lang ang padala. Okay. Ngayon, sa panahon ngayon, yung galaw at kilos ni Michael Jordan, hindi na yung unique ngayon. Ang unique ngayon yung kay Kerry na shoot niya, tapos pagkayaring bitawan, tumalikod na, makita mo, nakatalikod na yung nag-shoot, pero yung bola, unti-unti siyang shook. It's unique. Andiyan ba kayo? Ngayon, sa buhay, sawa na ako sa gawa ng sarili ko. Sawa na ako sa laging hindi ako ganito. Di ba yung minsan, di ka masaya, minsan, napakadali mong mainis, minsan, hindi ka ma-appreciative. Sawa na ako. Why not? Bakit hindi ko naman ito ng aking buhay to recognize what made Jesus so unique? Jesus can make my life every day unique. Hindi ka pa ba sawa sa hindi ka nagpapatawad? Hindi ka pa ba sawa sa kung sarili mo na lang, ako na pinag-usapan, ako na yung ganito, ako na lang yung ganito, etc. Hindi ka pa ba sawa? Manawa ka. You need to recognize what made Jesus so unique. Ano po ba yung kayang gawin ni Jesus Christ sa iyo at sa buhay ko na kakaiba na maging kaya-haya sa Diyos at kapakinabangan sa maraming tao? What?
and therefore makes His disciples different from the rest of the world. Alam niyo, pag binabasa ko yung 12 disciples, pag ako'y nagbabasa tungkol sa buhay ni Pedro, buhay ni Juan, buhay ni Santiago, buhay ni Mateo, etc., there are a lot of things. This Jesus makes their lives unique. They turn the world upside down. Iyan pong mga taong yan ang kinamatay, hindi po natural death. Ang 12 yan ay kakaiba sila sa lahat ng tao sa mundo because nang mamatay sila, kakaibang kaiba. Si Pedro, pinakong pabaligtad. Hello? Si Pablo, pinugutan ng ulo kasi laging tulog. Yung napuputol na yung ulo. Alam niyo ba si Bartolome kung anong kinamatay? Binalatang buhay. Nakakita na ba kayong palaka, pinugutan ng ulo, inatak yung balat, at wala ng balat? Oy, sandali. May palaka. Ang tukso sa amin, sa tatay ko, Andong Tugak. Ang tatay ko pangalan Alejandro. Kagandang pangalan, tapos Ando. Ang kaniyang panukso sa kanya, Tugak. Ang Tugak sa Tagalog, palaka. Nung bata kami, ayan, anak niyan ni Andong Tugak. Titingnan ko, Tugak, mukha ka pa Tugak sa akin. So inis na inis ako pag tinatawag kaming Tugak. Alam niyo po ba si John the Beloved? Siya po'y nilublob sa kumukulong mantika. Hindi namatay. Kaya po siya tinala ng Diyos doon sa Isle of Patmos, isang isla yun, na doon ang Diyos nakipag-usap sa kanya, ibinigay ang Book of Revelation. Siyang sumulat ng Book of Revelation. Sabi ko, Lord, if I will focus myself dito sa aking sarili, anong mangyayari? Anong magagawa? Ano ako? Basta, dito na ako sa pamilya ko. Basta, kung anong ginawa ng tatay ko, gagayahin ko. Basta, ganito ako, pabayaan niyo ako, wag magbasag ng trip. Hey! Anong magbasag ng trip, wag pabayaan na lang kita. Ituon mo nga kay Kristo, may magagawa ang Diyos sa iyo, kakaiba. Alam mo kung ano magagawa niya? Aalisin ako sa kasalanan. Aalisin ako sa bisyo. Nagsuko ako ng buhay, edad 19 anyos, alam ng manigarilyo, yung panahon, marijuana pa, Corex lang. Kung hindi ko itinuon ang aking buhay, akala mo ba yung mga kaklase ko, pag nag-reunion, ang mukha ko at mukha nila, layo. Sipin mo, 34 years na nawalang alak. 34 years na walang sigarilyo. 34 years na walang babae. Lalaki na lang. "34 years na walang bisyo." Hindi lang yan. You can recognize what made Jesus so unique. Last, upang tayo makakilos, yung ating mga pinagkakaabalahan sa buhay na hindi tama, ay makalaya tayo.
to move our attention. Saan ba napepay attention? Saan ka ba laging nakatuon? Ano ba yung pinapansin mo lagi? Sarili. Ano ba yung lagi mong pinapansin? Cellphone. Sisimba ka na, sarili mo pa rin. Di ka marunong makinig. Di ka marunong Hello? Kahit gaano kahirap ng buhay, kahit gaano pa so, may mga distraction ng buhay natin. So, we need to move our attention. Ano ba yung lagi mo? Lagi ka bang nainganya sa isang magandang babae, sa isang lalaki, o sa sugal, o sa pera, o sa alak, o sa anuman? You pay attention para ma-distract ka sa buhay. Tungo sa isang perfect example na walang iba si Jesus. Have you remember Moses? In the book of Hebrews 11, verse number 23, if I will not mistaken, 24, 25. By faith Moses, he was 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. 24. By faith Moses, amen, nang siya'y dumating sa tamang taon ng buhay, tinanggihan niya ang pagtawag sa kanya bilang anak ni Parao, ng anak ni Parao. Amen, yung anak ni Parao, may anak siya, yun ang nag-alaga sa kanya. Tinanggihan niya yan. 25. Pinili niya na mas magbata ng hirap kasama ang bayan ng Diyos kaysa sa magsaya siya sa pleasure. Kaysa magsaya siya sa saya ng mundo. Pansamantala. Look at this. Yan po ang pwede nating masabi. Moses ay natuto siyang mag-move on doon sa isang example na pwede niyang gayahin na hindi siya ma-distract, hindi siya magkasala, hindi siya maging walang kabuluhan ang buhay. 26. Esteeming the reproach of Christ. This is what we want to understand. Tinuon niya ang buhay niya kay Kristo. Amen? Mas igit sa yaman ng Egypt. Kuha niyo po to. Prinsipe ka ng Egypt. What Egypt can serve you? Ano ang pwedeng dalhin ng Egypt kay Moses? Ano ang pwedeng ibigay ng Egypt kay Moses? Fame? Amen? Riches? Kakaiba. Pero itinabi niya yun. Hindi niya pinahintulot na ma-distract ang kaniyang buhay. At kaniyang ibinilang na mas higit si Kristo na dakila kesa sa kayamanan ng Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. Reward na tinignan ni Moses is not the riches of Egypt. Reward na tinignan ni Moses, hindi yung pagiging king to be, soon to be. Hindi niya tinignan yung reward na kung ano ang lahat ng sabihin niya, magagawa niya, hindi. Ang tinignan niyang reward is the reward na bigay ng Diyos sa kanya. This is, mayan. Ito po yung introduction ko. Amen. Amen. Ngayon, ipipilit mo pa ba sa 2024 ang sarili mo? Ba't hindi ka na-attend? Sarili mo kasi yung tinitingnan mo eh.
Batikan natin, yung kasing gawa mo eh. Batikan natin, yung kasing, dito na lang ako. Batikan natin, di naman ako welcome dyan. Dito, welcome ako. Oh, pabili tayo ng isang case, welcome tayo. Batikan natin. Sa totoo lang, kapag ang sarili ko ang aking tinignan, kapatid, hindi ako tatayo ng 3:00 ng umaga. Gising na ako ng 3:00. Nakasubsob sa unan, nagkikipag-usap sa Diyos. Excited magbihis. Excited magturo. Bakit? Gusto kong makita yung gagawin ni Jesus sa akin. Nakakaiba sa linggong ito. This January 7, never and never nang mangyari pa. Minsan lang to. Pagkayari na nito, bawat segundo, minuto na mayayari ngayong umaga, I can't bring back it again. But one thing I assure, I need to focus my life to Christ. So that I can learn how to run this life. So that I can learn how to run my race well. Hindi ko kayang i-miss ang 52 Sundays. Maliban na lang kung ako'y talagang hindi makatayo sa sakit. I need to experience the very unique na pwedeng gawin ng Diyos sa akin every day. Titingin ako sa iyo, titingin ako sa asawa ko, titingin ako kay Lord, titingin ako kay PJ, titingin ako kay Sam, titingin ako sa mga household na nakatira dito. May defect ang pwedeng ibigay sa akin. But I've learned to recognize the very unique that God can make into my life. Sabi ko nga kahapon, devotion. Isang businessman. Ang sabi niya, paggising ko sa araw na to, gusto ko ang aking kita ay malaki. So inayos niya yung kanyang buhay, tumayo ng maaga, pinili niya ang damit niyang maayos, humarap siya sa salamin kung paano siya, good morning, ano ang sayo, ano ang sa akin, anong gusto mo. Pinractice niya, ay nalam niya kung ano ang sasabihin niya sa customer, ano ang kanyang mukhang iharap sa customer, paano niya ito mailalagay yung kanyang business para ang customer ay, so, he did. Ginawa niya. At the end of the day, kumita siya ng 3,000. Wow! Kung ginawa niya yun, isang araw, ilang araw ang isang taon? 365 days. Ilan pang natitira sa taong 2024? 358 days. Tanong,
Kung ganun ang gagawin mo lahat, every day, you will focus your life to Christ, you will focus your life to the Lord, and learn how to manage and how to run your race well. Kung kumita siya ng 3,000, ganun lagi ang gagawin niya every day. I-multiply mo yung 3,000 ng 364 days. How much? Sa 100, may 300. Sa 200, may 600. Sa 300 days, mayroon siyang 900,000. Within 1 year, mayroon siyang 1 million more than that. Why? Because he learned how to perform the best he can. Pagising niya sa mga, ayaw ko. Barat naman ang mga namimili. Ubus lang ako ng oras doon, nakakangawit, nakakatayo. Anong mangyayari ngayon sa sarili mo? 365 days ganyan ang gawin mo. Eh di mukha kang ngengot pagyayari ng 1 taon. Amen? Ay, ito kasi, ganito kasi, ito kasi, ito. No. Ibahin mo si Jesus. Focus on the person of Christ. Focus on the performance of Christ. Who Christ is? Sino si Kristo? Anak ng Diyos. Sino si Kristo? The author and the finisher of our faith. Hebrews 12, verse number 2. Looking unto Jesus. Who is Jesus? The author and finisher of our faith. Kaya nga mga kapatid, when I die, I know Christ is the author of my life. When I die, I know ang katapus-tapusan ng buhay ko, maganda ang huli at ang istorya. Sino si Christ? The one who died on the cross. He loves us. He loves me. He loves you. Hindi ka niya bibiguin sa buhay. Just focus on the person of Christ. Tumingin ka sa Kanya. And focus on the performance of Christ. Alam niya lahat, pasikot-sikot ng buhay. Alam niya lahat ang ups, down. Alam niya kung paano siya binitray. Alam niya kung paano siya iniwan. Alam niya kung paano ang mga tao pinagkaisan siya, sinigaw, ipako sa krus. Alam niya ang hirap. Alam niya ang trouble. Alam niya ang lahat ng hirap. Kung ikaw at ako ay nakatuon sa Kanya, may katuwang ka, may tulong galing sa Kanya. Alam niya ang Kaniyang ipagagawa sa'yo. Pag nakatuon ka sa sarili mo, wala. Baka makita mo yung lubid at maghanap ka kung saan mo ito isasabit. Hindi. Si Jesus alam niya kung paano ma-overcome ang bigat. Ano bang bigat ang iyong daladala? Ano ba yung trials na mayroon ka? Ano bang trials sa pamilya mayroon ka? How's our family? Anong finances mayroon ka? Pastor, hindi nga ako nakakaahon sa utang. Pagka mayroon, takip. Pagka mayroon, takip.
Pastor, ang tigas ng ulo. Pastor, ang ano. Hey. Kung lahat ng yan ang siyang ipopokus mo sa isip mo, nothing ang pwede mong magawa. Just focus on the person of Christ and just focus on the performance of Jesus Christ. Conclusion. Why not I? Ikaw na yung magsabi. Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ang sarili mong tignan mo? Bakit hindi ang sarili mong tignan mo? Alam mo na yan. Ako kilala ko yung sarili ko. Kilala mo rin sarili mo. Amen? Oh, but why? Why not yourself? But why not I? O bakit hindi yung tao, yung asawa ko, bakit hindi ako doon, bakit hindi yun ang tignan ko, bakit hindi? Alam mo na, may mga pagkukulang, may flaws, mayroong kahinahan. Bakit hindi ang mga tao, yung mas marami kang... Ngayon, bakit si Jesus? Conclusion. Because is what? Conclusion. Why not I? Why not you? But why not anybody? Kasi all He asked me, all Jesus Christ asked you to do is keep my or your eyes on Him. Ang inihingi ng Panginoon sa iyo at sa akin ay ang iyo at aking ituon ang ating mga mata sa Kanya and run my race and run your ways with patience. Don't let your focus out of focus on Christ. Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which doth so easily beset us, and let us run a race with patience. Let us run with patience the race that is set before us. I cannot run your race. Hindi ko kayang takbuhin ang iyong takbuhin, Danilo. Hindi ko kayang takbuhin, hindi ko maaaring takbuhin ang takbuhin mo, my sweetheart. Hindi ko pwedeng takbuhin ang takbuhin mo, Brother Doms. Your race is for you. Ang hingi ng Diyos ay i-focus mo, ituon mo ang iyong buhay sa Kanya at meron siyang kapangyarihan na pwede kang gabayan, pwede kang pahintulutan na makagawa at makatakbo ng mas higit sa kaya ng iyong sarili and run with patience. Then, hindi tayo nagko-compete. Wala tayo sa competition. Ito'y race ng buhay mo at ito ay ang takbuhin ng buhay ko. Tinapos na ng Panginoon ang takbuhin yan. Ibinigay na niya ang tagumpay sa iyo at sa akin. Kaya nga mayroon ding sinabi si Pablo, ang nagsulat nito, Philippians 4:13, so that I too can say what Paul said. At the end ng kanyang takbuhin ay kanyang sinabi, ang sabi ni Pablo, amen? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Aking magagawang lahat kay Kristo na nagpapalakas sa akin. At the end, sinabi niya 2 Timothy chapter 4 verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So he, what? He ran
is raised properly. Huwag kang ma-discourage sa anumang iyong nararanasan. Just look to God, not on yourself. Kung ikaw ay nakikipagbuno sa mga bagay-bagay, pahintulutan mong magwagi ang buhay mo para kay Kristo. Amen? Hayaan mo si Kristo ang ma-focus sa isip at puso natin. Hayaan mo siya ang maging prioridad upang siya ang magdadala at magbibigay sa atin ng kagaanan. I-equip ka niya patiently para matakbo at matakbo mo ang iyong takbuhin para sa kanyang kalwalatihan. May tulong galing kay Kristo. Huwag mong iwan ang simbahan. Huwag mong iwan ang Panginoon. Iyong tignan ang kanyang reliability. Tignan mo ang kanyang kakayahan. Ang sabi ng Hebrews 13:8, Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Those people na nauna sa iyo, na nagtagumpay because of Christ, siya ang Diyos nila. Tayo naman ngayon. Jesus Christ never changed. Faithful from everlasting, He is also faithful to everlasting. Hindi ko sana kuhanin ang role ni Jesus sa buhay ko, kundi alisin ko yung sarili ko. Kaya nga ho, not I, not you, not anybody, but let us allow Jesus this 2024. I know myself. Kilala ko si Dan. I am a pastor. Maraming flaws. I have also a weakness in my life. But kung itutuon ko ang aking sarili sa mismong sarili ko, hindi na ako magkakaroon pa ng 2024. Doon pa lang sa una, diskurahin ng buhay ko. Doon pa lang sa unang taon, wala na ako. But I keep focusing my life to Jesus. Kaya nga ho, mayroon tayong team ngayon. Not I, not you, not anybody, but let Jesus this 2024. Shall we all stand?